Kumakalat sa social media ang isang dokumento, kung saan nakasaad ang pagpapataw kay Vice Ganda ng persona non grata sa Davao City. Ito'y dahil sa umano'y pambabastos nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa Super Divas concert nila ni Regine Velasquez sa Araneta Coliseum. Nagsimula ang kontrobersyang ito sa isang segment ng Super Divas concert, kung saan ginamit ni Vice ang sikat na background music sa TikTok na Jet 2 Holiday. Ang feeling ng supporters ng pamilya Duterte ay tirada ito sa jet ski promise ni Duterte noon hinggil sa WPS. Nothing beats a jet ski holiday, right now from Manila to the West Philippines via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pinklawans and BBMs are prohibited. Huwag niyo akong subukan, mga puting ina niyo. Ang dialogue ni Vice sa concert na inalmahan ng mga DDS. Fake news ang naglabasang balita na pinatawan na ng parusang persona non grata sa Davao City ang phenomenal box office star na si Vice Ganda. Wala raw itong katotohanan ayon mismo kay acting Davao City Vice Mayor Rodrigo Rigo Duterte II. The Davao City Council has far more important matters to attend to than entertaining baseless, attention-seeking antics from performers desperate for relevance, ang paglilinaw ni acting Vice Mayor Duterte. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout, aniya pa. Samantala, ayon naman kay Vice President Sara Duterte, hindi pa niya napapanood ang video ng pagjo-joke ni Vice Ganda, patungkol sa kanyang ama kaya wala pa siyang konkretong pahayag tungkol dito. Depende na raw umano sa Davao City Council ang pagdedeklara ng persona non grata laban sa TV host comedian. I haven't seen or read the jokes being referred to, but whatever the decision of the City Council, it has to be a majority decision, ayon sa Vice Presidente sa isang panayam.